Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgos. Take only what resonates, guys, kasi hindi ito magre-resonate sa lahat. Normal yon na hindi magre-resonate sa lahat kasi hindi ko naman talaga makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. Kung gusto mo, pwede ka namang magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader. Search mo na lang siya sa Facebook. Okay. So, siya yung pwedeng magbigay ng personal reading sa'yo. Sorry about my background. Medyo magulo pa dito sa place kung saan ako magre-reading ngayon. Hindi ko pa siya naayos. But anyway, ang importante yung pinaka-reading. Makarelate ka, makaresonate ka. Ayun. Sana mag-iwan ka ng comment ha. Kasi birthday ni Madam Jean sa October. Ayan. So, dahil birthday niya, mamimili siya ng 10 maswerteng mabibigyan ng personal reading. Sana ikaw yung mapili. Okay. So, medyo hindi ko alam kung bakit nagiging magalaw yung camera, but I think dahil sa pag nagagalaw ko yung table. Yan. Hindi ko pa kasi masyado naayos talaga yung place. But anyway. Hopefully ay kuha ko yung energy mo. Pagpasensyahan mo na lang yung galaw-galaw. Ayan. The death card is here. Ayan. Followed by the shadow side. And the Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Nakakakita tayo ng some kind of ending dito, especially with the Death card and the shadow side. And I feel like with the Six of Cups, it has something to do with your past. Maybe past person. Maybe past offers sa'yo. Or ikaw nagbigay ng past offer dito sa taong to, then maybe the offer is no longer available or open, parang ganun. So I feel like pinakita mo na sa kanya or sa taong to na parang kung nag-i-end man yun sa atin, hindi ako yung nawalan, parang ganun. And maybe yeah, for some of you, may love na involved with the Two of Cups dito. Pero parang, kung ano man to, itong past person na ito na maybe pinakitaan mo ng love or kung ano man, yung iba hindi love but rather maybe friendship or maybe something na nag-invest ka rin ng time, effort with the Ten of Pentacles. I feel like nag-e-end siya or nag-end na siya. And that hindi ikaw yung nakikita nating nawalan. Okay? But rather maybe this person with the Chariot Cancer energy na pwedeng umalis or nag-run away sa offer or maybe sa connection, tapos ikaw yung parang sige, ayaw mo, then fine. Maybe hindi niya tinanggap si offer. And then ayaw mo, then fine. Pinakita mo na lang na, sige, hindi naman ako yung mawawalan or nawalan. By the way, sorry about my noo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Bakit ako nagventosa sa noo. Minabili akong parang ventosa siya. And, yeah, tinry ko sa noo. Sorry about that. Pagpasensyahan mo na lang. Anyway, buti lang medyo malabo yung camera. Hindi masyadong halata. Moving on. Yeah, there's great distance sa inyo nitong taong to with the world. This is like separation or distance na nangyayari sa inyo ng person na ito. You're walking away with the Chariot. You're walking away, lumalayo ka, umiiwas ka, tumatakbo ka na sa
sa kung ano man ang naging meron sa inyo in the past ng person na ito, because you're walking away and you're focusing on your life, on yourself. This is you na parang nagfo-focus ka sa sarili mo. Maybe nagfo-focus ka sa mga dapat, maybe pag-iipon, ganyan. For your future, more like future yung iniisip mo with the star Aquarius energy. And then pagdating sa person na ito, ikaw yung nakikita kong lumalayo at umiiwas sa ngayon. And, but it feels like you want an explanation or you want to know the truth. Gusto mo pa ring malaman yung totoo, or you want some kind of explanation coming from this person. Alam mo yun. Pag-usapan natin yung person mo. Ito dapat ito hindi to love, pero yung iba, this is love-related reading. Five of Swords, the King of Pentacles, the Nine of Cups. Hindi siya emotionally ready. The way I see this with the Page of Cups, hindi siya I feel like ito yung gusto niya. Gusto niya rin Gusto niya rin ng connection, ng maybe to accept the offer, or gusto niya ng love coming from you. Pero the way I see this with the Page of Cups is that hindi siya ready. Maybe kailangan niya ng love na support lang, effort. I mean someone na iintindi sa kanya, and maybe that is you. And sa ngayon, yun yung gusto niya. Parang ganun. Or kailangan niya from you. Kailangan niya ng support, understanding mula sa'yo, and I would like to clarify the Five of Swords. Why is the Five of Swords here? Okay, magulo ang isip nitong taong ito. I feel like nagugulat siya sa'yo, sa mga kakayahan mo, sa mga kaya mong gawin, and maybe with the success or the people around you, nagugulat siya na hindi niya akalain na magiging okay ka kung nasaan ka, kung sino yung mga tao sa paligid mo, and then nakakakita ko ng loyalty mula dito sa taong to Tell me about this. Ace of Pentacles is here. The Two of Cups. Yeah. Kung magkakaroon siya ng relationship or a connection, it feels like gusto niya na mula dito sa someone na very successful, and hindi siya makikipag-commit kung hindi pa successful ang person na ito, or maybe pati siya sa sarili niya. Hindi siya makikipag-commit kung hindi pa siya successful. Yung tingin niya, hindi pa ako okay, hindi pa ako successful, hindi pa ako ready for commitment, ganun. And also, pati yung makakakonect niya, yung kanyang makakarelasyon or makakasama, magbe-build ng new beginning. Gusto niya someone who is also successful. Okay? I want to know kung ano yung feelings ng person na ito towards you. The Fool is here. Clarify the Fool, please. The High Priestess. And one more card. Ten of Wands. Ayoko magbigay ng expectation
sa iba. Pero if you feel that this is your soulmate, ayan, may soulmate energy. If you feel that this is your soulmate, um, sa ngayon, etong si soulmate mo, tingin niya sa'yo, you have everything, kahanga-hanga ka, and nakikita niya yung pagkakaiba mo sa kanya ngayon. Like, ikaw ganto ka, ganyan ka na. Ako ganto pa lang, nagsisimula pa lang, dami ko pang dapat esikasuhin. Like, this person is very proud kung nasaan ka ngayon and kung ano yung mga na-accomplish mo. If you're not dealing with your soulmate, I don't see anything yet. Wala. Kaya sabi ko, ayoko magbigay ng expectation sa iba. So, kung ikaw ay alam mong soulmate mo yung tao, ayun, sa ngayon yung feeling niya, he or she is very proud of you. Okay? Doon sa hindi naman kami soulmate eh. Maybe past person lang. This person is, for now, no, nagfo-focus sa mga changes sa buhay niya. And hindi ko gusto yung mga tao sa paligid niya. Kasi kung ano man yung mga nangyayari sa kanya ngayon, like maybe some kind of ending, walang pinatutunguhan, and it is because dun sa mga tao na nasa paligid niya na hindi rin sila mature when it comes to money. Nai-impluwensyahan ng malaki yung person mo. What will happen or what is waiting for you in the future? Please tell me. In the future, you do have your 8 of Swords. Ayan. And the 2 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. A lot of swords. Ayan, puro swords talaga nagpapakita. Marami kang isipin in the future, like maybe decision. Pero hindi ko nakikita nagte-take ka ng actions. More like isip, plano, isip, plano, isip, ganun. Walang actions pa. And because you are maybe waiting na ayaw mo magpadalos-dalos sa isang desisyon. Na may gagawin kang desisyon, kaya lang, wait lang, di pa ako ready gumawa ng desisyon. Parang kailangan ko muna isaalang-alang yung ganito, ganyan. So, hindi ko nakikita nagkikreate ka ng action regarding dito sa mga iniisip mo na ito. And, pagdating sa love, ano yung naghihintay sa'yo in the future? The Queen of Wands and the Page of Pentacles, Stars, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius energy. Well, I can still see you waiting for the divine timing. I don't know. Kasi ang focus mo pera. Wala akong nakikita pagdating sa love. Like, maybe, okay ka naman na. Parang ganun. With or without love, you're already fine. 'Di ba? So, that's it for now. Thank you for watching. I love you all. And, bye-bye.